Ang pinapaksa sa Homeroom Guidance 4, Let's Earn Respect, ay ang pagkakaroon ng mas maayos at matibay na relasyon ng mag-aaral sa kanyang pamilya maging sa ibang tao. Ang mga gawain sa module na ito ay maaaring gawin ng mag-aaral sa loob ng 2 linggo. Tiyakin na sasagutin ninyo ang bawat bahagi ng module na ito ng tapat. Our learning objectives for this module 2, we have identified the roles and importance of others as part of family, school, and community. Number 2, discuss the positive effects of valuing your role in the family. Number 3, recognize your fundamental rights and family members. And number 4, value the positive results of respecting the rights and importance of others. Sa makatuwid, ang layunin sa Module 2 ay ang mga sumusunod. Natutukoy kung ano ang gampanin at kahalagahan ng bawat miyembro ng pamilya bilang bahagi ng pamilya, paaralan at komunidad. Pangalawa, natatalakay natin ang mga positibong epekto ng pagpapahalaga ng mga gampanin ng bawat miyembro ng pamilya. Pangatlo, nakikilala natin ang mga pangunahing karapatan maging ang karapatan ng bawat miyembro ng pamilya. Pang-apat, napapahalagahan natin ang mga positibong resulta at epekto ng paggalang sa mga karapatan at kahalagahan ng bawat kasapi ng pamilya. Dumako na tayo sa unang gawain. Mga bata, ihanda ang inyong lapis o ballpen at isang long bond paper. Ang first activity sa Module 2 ay Let's Try This, na may pamagat na I am a writer. Meron ka lamang 30 minutes o 30 minuto para tapusin ang gawain na ito. Para maisagawa mo ang unang activity, narito ang panuto. Una, tingnan ang larawan. Pangalawa, isipin mo na ikaw ay bahagi o miyembro ng pamilya na nasa larawan at nagkakaroon kayo ng pag-uusap ng lahat ng kasapi ng pamilya mo. Pangatlo, isulat mo ang naiisip mong pag-uusap ninyong pamilya sa speech bubble. At pang-apat, isulat mo ang iyong sagot sa bond paper. Pagkatapos isulat ang inyong mga sagot sa bond paper, sagutin naman ang processing questions na kasama ng I am a writer. Gamitin uli ang bond paper na ginamit sa unang gawain. Tandaan mga bata na ang inyong mga sagot or mga kasagutan sa lahat ng gawain sa Homeroom Guidance ay nasa wikang Pilipino. Narito na ang mga katanungan sa processing questions. Una, anong masasabi mo sa pamilya na nasa larawan? Pangalawa, ano ang iyong mararamdaman kung isa ka sa mga anak o miyembro ng pamilya sa larawan? Pangatlo, sa iyong palagay, ano kaya ang magiging reaksyon ng iyong magulang o guardian kapag nakita nilang ikaw ay gumagawa ng mga gawaing bahay na nasa larawan? Para sa pangalawang gawain na Let's Explore This na may pamagat na It's My Turn, meron lamang kayong 30 minutes para matapos or may sagawa ang gawain ito. Kumuha uli ng isang bond paper at lapis o ballpen. Pagkatapos, kopyahin ang table na nasa ibaba. Kumpletuhin ang table sa pamamagitan ng pagsulat sa kaliwang bahagi
na mga gawaing bahay na nakatakda o nakatalaga sa iyo. Sa kanang bahagi naman ng table, isusulat mo ang mga gawain na ginagawa mo kasama ang iyong pamilya. Halimbawa, sa assigned household chores, maaari mong isulat ang paghuhugas ng pinggan. Sa activities I can do with my family, maaari mo namang isulat ang pagsisimba tuwing linggo. Sa pagsagot ng gawain na ito, maaari kayong magpatulong sa inyong magulang o guardian. Sa ibaba ng table na ginawa ninyo, isulat ang inyong kasagutan sa processing questions. Narito ang mga katanungan sa processing questions sa It's My Turn. Ang unang tanong ay, ano ang nararamdaman mo kapag ginagawa mo ang mga gawaing bahay na nakatalaga o nakatakda sa iyo? Pangalawa, ano ang nararamdaman mo kapag ginagawa mo ang mga gawaing bahay o gawain kasama ang iyong pamilya? At ang panghuli, sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng mga gampanin o nakatalagang gawain ng isang miyembro ng pamilya sa loob ng bahay? Ang susunod naman na gawain ay keep in mind. Sa gawain na ito, kailangan mo lamang intindihin at basahing mabuti ang nakasulat dito. Meron kang 30 minutes para may sagawa ang gawain na ito. Ang nakalagay sa keep in mind ay, ikaw ay parte ng iyong pamilya. Anuman ang uri o istruktura ng pamilya na meron ka, ang presensya mo at ang ginagampanan mo sa iyong pamilya ay napakahalaga. Sa makatuwid, kinakailangan mo mapanatili ang maayos na ugnayan sa bawat kasapi ng miyembro ng iyong pamilya. Narito ang mahalagang payo para mapanatili ng maayos ang ugnayan sa bawat kasapi o miyembro ng iyong pamilya. Let's earn respect. Paano ba natin makukuha ang respeto ng bawat miyembro ng pamilya o ng ating kapwa? E. Engage in talking about ideas and actions that can improve the interaction at home. A. Allot time to listen to the message of your family members to understand them better. R. Respect and accept opinions and beliefs of everyone in the family. And nurture a helping hand for others. R. Remember to watch your words and actions always. E. Express kindness and care always. S. Show concerns to the feelings of your family. P. Participate in family activities and in doing household chores. E. Engage in open communication all the time. C. Calm yourself if you are getting angry or agitated. T. Treat yourself and others with respect. Let's earn respect. Sa paanong paraan ba natin nakukuha o maibibigay ang respeto sa bawat miyembro ng ating pamilya? Una, matuto tayong makipag-usap sa mga kasapi ng pamilya na may paggalang at respeto sa bawat isa. Lagi tayong maglaan ng oras para makinig sa mensahe na gustong ipaabot ng bawat kasapi o miyembro ng ating pamilya para higit natin silang maintindihan, lalong-lalo na ang ating magulang.
Matutong respetuhin at tanggapin ang opinyon at paniniwala ng bawat kasapi ng miyembro ng pamilya. Lagi tayong handang tumulong sa bawat miyembro ng ating pamilya. Ingatan din natin ang salitang binibitawan at kilos sa bawat miyembro ng pamilya. Laging magpakita ng kabutihan at pag-aalaga sa bawat isa. Mahalaga rin na isaalang-alang natin ang damdamin ng bawat miyembro ng ating pamilya. Inaasahan din na makikilahok ka sa mga gawaing pambahay at gawaing pampamilya. Laging maging handa sa pakikipag-usap sa lahat ng oras. Iwasan din nating magalit at panatilihing kalmado ang sarili sa lahat ng pagkakataon. At higit sa lahat, igalang natin ang ating sarili at ang ating kapwa, maging ang lahat ng miyembro ng ating pamilya. Ang isa pang mahalagang susi para mapanatili ang maayos na ugnayan sa bawat kasapi ng pamilya, maging ang ugnayan mo sa iyong kapwa, ay dapat mong maintindihan ang karapatan ng bawat isa at karapatan mo bilang isang bata. Ano nga ba ang karapatan? What is right? A right is something we have that cannot be taken away. It is protected by the government for us to have a good life. Ang karapatan ay protektado ng ating pamahalaan para magkaroon tayo ng maayos at matiwasay na buhay. Narito ang mga pangunahing karapatan na ipinagkaloob sa isang batang katulad mo. First, the right to be born. Ito ang karapatang mabuhay. Second, the right to have a good family. This right gives you a good family who will love you, take care of you, and provide your needs. Ito ang karapatan mo na magkaroon ng masaya at magandang pamilya. Pamilyang magmamahal sa iyo, mag-aalaga sa iyo, at magbibigay ng iyong mga pangangailangan. Number 3, the right to have a well-rounded development of personality. This is the right that sees you growing happily and become useful in the community. Ito ang karapatan mong lumaki, masaya, at kapaki-pakinabang sa iyong komunidad. Mga bata, tandaan natin na lahat tayo ay may pantay-pantay na karapatan. Kaya, kailangan nating igalang at respetuhin ang karapatan ng bawat kasapi ng ating pamilya at ng ating kapwa. Sa bawat karapatan na tinatamasa natin, meron itong kaakibat na responsibilidad o tungkulin na dapat gampanan ng isang tao sa kanyang sarili, sa kapwa at sa pamayanan o komunidad. Narito ang ilan sa mga gampanin ng isang batang katulad mo. Number 1, take care of yourself by eating and sleeping well and doing some physical exercise. Ang karapatan mong mabuhay ay may gampanin ka sa iyong sarili na alagaan ito, kumain ka ng masustansyang pagkain, matulog sa tamang oras, at mag-ehersisyo. Second, help your family in the daily chores at home. Ang karapatan mong magkaroon ng masayang pamilya ay may gampanin ka na tulungan ang iyong pamilya sa mga gawaing bahay, tulad ng pagtupad o paggawa mo sa mga gawaing bahay na nakatalaga o nakatakda sa iyo. Study hard and participate in school and community activities that are safe. Bilang isang bata, ikaw ay may tungkulin o gampanin na mag-aral ng mabuti. Makisali, makilahok sa mga gawaing pampaaralan at mga gawain sa komunidad na makakatulong para malinang ang iyong kakayahan at sa ikagaganda ng iyong buhay. Pagkatapos natin maintindihan ng lubos ang mga pangunahing karapatan ng isang batang katulad mo, maging ang tungkulin sa bawat karapatan, ngayon dumako naman tayo sa susunod na gawain. Mga bata, kumuha ng isang long bond paper at ballpen. Ang gawain na ito ay You Can Do It.
na may title na I Know Now. Meron lamang kayong 30 minutes para may sagawa ang gawain na ito. Narito ang mga panuto sa gawaing I Know Now. Una, tingnan ang larawan at ipagpalagay mo na ikaw ang nasa larawan. Kumpletuhin ang mga pangungusap sa pamamagitan ng pagsulat ng mga bagay o gawain na gagawin mo para magkaroon ka ng maayos na ugnayan sa bawat kasapi ng iyong pamilya at ng iyong kapwa. Isulat ang iyong sagot sa bond paper. Ang susunod na gawain sa Module 2 ay What I Have Learned na may pamagat na Phases. Meron ka lamang 20 minutes para tapusin ang gawain na ito. Ang mga pangungusap na makikita o mababasa sa bilang 1 hanggang 10 ay mga gawain na kaya mong gawin sa loob ng inyong tahanan. Isulat ang salitang yes kung ang pangungusap ay nagsasaad ng mga gawain na nagagawa mo at no naman kung hindi. Kapag no ang inyong sagot, isulat ang naaangkop na kilos para dito. Narito ang mga pangungusap na nagsasaad ng mga gawain na maaari mong gawin sa bahay. Una, make my bed in the morning. Isusulat mo ba ang salitang yes or no? Mga bata, inaasahan ko na kayo ay magiging tapat sa pagsagot sa lahat ng gawain na ito. Sa ibaba ng inyong bond paper, isulat ang mga kasagutan sa processing questions. Unang tanong, ano ang iyong napagtanto o nalaman habang ginagawa mo ang gawain sa Phases? Pangalawa, maglista ng 3 mahalagang aral na napulot sa gawain na ito. Para sa ating panghuling gawain, ang Share Your Thoughts and Feelings na may pamagat na My Family and I, meron lamang kayong 100 minutes para isagawa ang gawain na ito. Narito ang panuto sa My Family and I. Una, gumuhit ng larawan ng inyong pamilya sa bond paper. Pagkatapos, kulayan ito. Pangalawa, isulat ang pangalan ng mga miyembro ng iyong pamilya, kasama na ang iyong pangalan. Sa katapat ng pangalan, isulat ang gampanin ng bawat miyembro ng pamilya. Para sa gawain B na may pamagat na Pledge of Kindness, isulat ang Pledge of Kindness sa bond paper at kumpletuhin ang mga pahayag. Gumawa ng 2 kopya. Pagkatapos niyong gawin ang Pledge of Kindness, basahin ito sa harapan ng inyong magulang o guardian. Maaari ring magpakuha ka ng video habang binabasa mo ito at ipasa ito sa Facebook Messenger ng iyong teacher o sa Google Classroom. Pang-4, itago ang 1 kopya bilang paalala sa iyong ginawang commitment sa sarili. At ang isa naman ay ipapasa mo sa iyong guro. Babasahin ko ang Pledge of Kindness. I state your name, pledge to practice, earn respect everywhere and at all times to have a better relationship with others. I will choose to be good. I know this is my power. I know it is hard, but I will keep my promise at all times.
I will remember that there is goodness within me and see the goodness in others as well. Pagkatapos, lalagyan nyo ng inyong perma. Ngayong napanood mo na ang video lesson sa Homeroom Guidance 4, Let's Earn Respect, maaari mo nang sagutan ang mga gawain sa Module 2. Mga bata, tandaan na maging tapat sa pagsagot sa lahat ng mga gawain. Maaari mong ulitin ang video lesson na ito kung may mga gawain sa module na hindi mo masyadong naintindihan. Maaari ka ring magpadala ng message sa iyong teacher sa kanyang Facebook Messenger kung meron kang gustong klaruhin sa mga gawain sa module.